Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Takot na ngayon si Sara Duterte at iba pang mga kaalyado dahil nabisto na sila hinggil sa lumabas na 18 ex-marines kasamang abogadong si Attorney Baligod na nagbigay ng kani-kanilang affidavit sa di umano'y mali-maletang pera na ibinigay kina PBBM, mga senador kasama sina Lacson at Soto, mga kongresista na karamihan ay mga nagsusulong ng impeachment ni VP Sara Duterte at ng ICC investigators na umano'y binigyan din ng maletang pera na nagkakahalaga ng 2 milyong US dollars. Ayon sa Director General ng National Bureau of Investigation na si Attorney Matibag, ay plano umano ito ng kampo ng mga Duterte para sa destabilisasyon at sirayan ng imahe ng mga senators at congressmen na pinangalanan. Ayon kay Matibag, ay maliban sa 18 ex-marines ay meron pa umanong lalabas na mga dating opisyal para sa planong suportahan ang 18 ex-marines. Subalit, maagang nabisto ito ng NBI. Pinasopena na sila ng NBI upang maimbestigahan. Nais ng National Bureau of Investigation at mga otoridad kung sino-sino ang totoong mga utak at kung magkano ang ibinayad sa kanila. Nagbabala naman si dating Senador Antonio Trillanes kina Baligod, Mike Defensor at sinumang nasa likod ng 18 ex-marines dahil babalikan sila ng ICC dahil sa paninira at pambibintang sa mga ICC investigators. Maraming nakitang loopholes sa mga pahayag ni Baligod at ng 18 ex-marines. Una na rito ay ang pagdamay kay ML Party List Representative Laila de Lima na umano'y isa din sa binigyan ng maletang pera. Hindi pa nahalal si dilema noong 2024 kung kaya paano siya nabigyan ng maleta. Nakalaunan ay humingi sa Baligod ng paumanhin dahil aniyay isa itong pagkakamali. Isa pa ay ang pag-deliver umano ng maleta sa bahay ni PBBM sa Paway, kung saan nasa lawag naman ang bahay nito, hindi sa Paway. Nais kasi ng kampo ng mga Duterte na pigilin ang pagsulong ng impeachment kay VP Sara Duterte kung kaya, ayon kina Matibag, ay kung ano-ano ang kanilang mga palabas. Hindi na talaga mapipigilan ang impeachment ni Sara Duterte dahil pasado na sa sufficiency in form at sufficiency in substance ang nasabing impeachment. Ang susunod dito ay dadalhin ito sa plenaryo upang pagbobotohan. Tiwala ang nagsusulong ng impeachment na makakakuha ito ng mahigit 105 na boto or 1/3 mula sa mga mambabatas, lalo na at matibay ang mga ebidensyang napapaloob sa impeachment sa vice-presidente. Ayon kay Representative Attorney Bel Zamora, ay nakita nito ang ebidensya galing sa NBI sa seryosong pagbabanta ni Sara Duterte kay PBBM sa unang ginang at dating Speaker of the House. Aniya ay tiwala siya na makukumbinsi nito ang Senado na bumoto upang i-convict si Sara Duterte. Kabilang sa mga kasong napapaloob sa impeachment ay disloyalty to the public trust, bribery or panunuhol, inciting to sedition or grave threat, plunder at malversation of public funds. Malalantad sa taong bayan ang laman ng mga bank accounts hindi lang ng vice-presidente pati na rin ang buong pamilya ng mga Duterte. At marireveal sa taong bayan kung sino nga ba si Mary Grace Piatos na isa sa mga pumirma at nakatanggap ng budget ng confidential funds ng pangalawang Pangulo. Binigyan ng 10 araw si Sara Duterte na sagutin ang mga reklamo laban sa kanya sa Justice Committee ng Kamara. At kung hindi ito sasagot ay itutuloy pa rin ang pagpasa ng impeachment sa darating na March 17 sa plenaryo. Mga kabunyog, mga kababayan, pag-usapan natin itong tungkol kay Madriaga. Maraming bagong developments ngayon kay Madriaga. Una, mayroon na namang ebidensya na hindi totoo yung sinasabi ni Sara Duterte na hindi niya kilala si Madriaga. Mayroon tayong ipapakita mamaya. Ang isa pa, talagang kinumpirma na ng NBI na totoo yung pagbabanta sa buhay ni Madriaga. Medyo ito mga kabunyog, kumpirmado. Kinumpirma ng NBI. Ni Attorney Melvin Matibag mismo ang nagkumpirma. At dahil dyan, mayroon ng motion, mayroon ng resolution, na final si Congressman o si Representative Chel Diokno. Si Chel Diokno na mismo, hinihiling niya na ilipat sa kustodiya ng Justice Committee ng House itong si Ramil Madriaga para masigurado ang seguridad niya at yung availability niya
kapag pinatawag siya sa hearing ng House Justice Committee. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, medyo talaga kailangang i-secure itong si Madriaga. Kaya mayroon ng resolusyon si Congressman Chel Jokno na final, mga kabunyog. So, ito mga kabunyog, ang ebidensya na magpapatunay na kilala nga ni Sara Duterte, malapit sa kanya, sa kanila sa mga Duterte si Madriaga, ito ipakita ko sa inyo mga kabunyog. Ayan may picture dito. Yan. Nakikita nyo, Zoom meeting yan. Zoom meeting yan mga kabunyog. May Zoom meeting siguro nung panahon ng eleksyon ito nung 2022. Kandidato noon sa unit team si Harry Roque, si Jingo Estrada, tapos Vice President si Sara. Tingnan nyo kung sino yung makikita dyan sa Zoom meeting na yan. Ayan yung nasa kaliwa sa taas, si Ramil Madriaga yan. Yung nasa kanan sa taas, si Sara Duterte. Yung nasa baba, sa left, o sa kaliwa, si Harry Roque. At sa kanan naman sa baba, si Jingo Estrada. Pwede ka bang makipag-Zoom meeting sa mga yan? Alam nyo, ako, hindi ako ganyan ka Wala akong, hindi ko kaya yung ganyan. Mga kilalang tao naman yan, Jingo Estrada, Harry Roque, Sara Duterte. Tapos makakapag-Zoom meeting ka dyan? Mahirap yun. Kaya, ang layo nung sinasabi, ang layo ng sinasabi ni Sara Duterte na hindi niya kilala yung Ramil Madriaga na yan, hindi niya yan naging aide, hindi naging staff, walang naging kaugnayan yan sa kanila, sa Duterte. Pero tingnan nyo, tingnan nyo. Actually, mayroon pang isa dyan. Kumalat din ito sa social media. Yung birthday ni Ramil Madriaga, grinit siya ni Sara mismo. Grinit siya ni Sara mismo. Ang tawag sa kanya, Sir Ram. Happy birthday, Sir Ram. Kaya, alam nyo mga kabunyog, di ba nag-release ng statement si Sara Duterte? Ang sabi niya, hindi niya kilala itong si Ramil Madriaga, hindi ito naging staff niya, hindi naging aide, kahit anuman, wala itong kaugnayan daw sa kanila. Yung mga ganyan, pwede ba yan? Zoom meeting, Sara Duterte, Harry Roque, Jingo Estrada at saka Ramil Madriaga. Hindi pa naman pinapaliwanag kung kailan yung Zoom meeting na yan. Pero yan yung siguro yung mga ipipresent pag nagkaroon ng hearing sa Kamara. Siyempre ipipresent si Madriaga, kikwestiyonin ang kredibilidad niyan. Totoo ba talaga na may kilala niya o kilala siya ni Sara Duterte? Totoo ba na naging part siya ng makinarya ni Sara Duterte? Ayan yan na yung mga patunay, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, actually, hiwa-hiwalay ko kasing nailalive ito. Pero mula pa ng nagiging topic ko ito, marami nang lumabas na mga ebidensya Marami na. Yung birthday ni Madriaga, grinit ni Sara. May video nun. Nung dumating si Sara sa Matnog, Sorsogon, galing Mindanao, may nag-convoy si Sara Duterte galing Mindanao, tumawid ng Visayas, pagtawid niya ng Alin Samar to Sorsogon, Matnog, pagdating ng Matnog, sinalubong siya ni Madriaga. Yung grupo ni Madriaga, may video nun. Tapos sinabi niya, Sir Ram, tinawag niya si Madriaga. Kaya napakahirap, yung sinabi ni Sara na hindi niya kilala si Madriaga, ang hirap paniwalaan na niya. Mukhang ito, mapapahiya ang kampo ni Sara dito, mga kabunyog. At marami pa daw. Ang nangyayari nga, inuunti-unti. Yung grupo ni Madriaga, pa isa-isang naglalabas ng mga preba at ebidensya ng resibo. Pero mahirap i-deny ni Sara yan. Kahit si Harry Roque pala, hindi niya talaga ma-i-deny na kilala niya si Ramil Madriaga. Ang totoo nito,
Diyan nga naghinanakit si Madriaga kay Sara kasi panahon ito yata, itong Zoom meeting na ito, panahon ito ng kampanya sa eleksyon. Oh, panahon yata ito ng kampanya noong 2022. Sa 2022 elections kasi, Uniteam, kandidato nun si Harry Roque, kandidato rin si Jinggoy, tapos si Sara Vice. Siguro pinag-uusapan nila diyan sa Zoom meeting paano tutulungan ng grupo ni Ramil Madriaga ang kandidatura ni Harry Roque at saka ni Jinggoy. Ngayon, pinapakiusap ni Sara kay Ramil Madriaga na suportahan naman si Harry Roque at si Jinggoy. O ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, matapos kasi yung eleksyon na yan, nanalo si Sara Duterte, nandun pa mismo si Ramil Madriaga sa inauguration ni Sara sa Davao. Tapos, doon na nagka-problema. Yung sunod kasing nangyari, si Madriaga tumulong doon sa mga farmers o magsasaka ng Bataan. Ay yung mga magsasaka ng Bataan, di umano, kinakamkam, linaland grab ni Roque yung lupa kasi tatayuan yata ng Pogo compound. Nagalit si Roque kay Madriaga, tapos kinasuhan nila Madriaga si Roque sa ombudsman. Pagkatapos nakasuhan nila Madriaga si Roque sa ombudsman, ginantihan. Sabi ni Madriaga, gumanti si Roque, kinasuhan siya ng kidnap for ransom. Nag-imbento daw ng gawa-gawang kaso ang mga di umano'y kinidnap, yung mga Chinese doon sa, siyempre, maraming kagrupo si Roque na mga Chinese na sangkot sa Pogo. Yun yung ano. Ngayon, humingi yata ng tulong si Madriaga kay Sara na kung tulungan siya sa problema na ginawa sa kanya ni Roque, na kinasuhan nga siya. Hindi daw tinulungan ni Sara. Doon na nagalit si Madriaga kila Sara. Kumbaga grabe ang tulong niyang ginawa para sa kandidatura ni Duterte, ni Sara. At maraming pinagawa sila Duterte, sila Sara, kahit mga alanganin, ginawa ni Madriaga. Tapos nung humingi siya ng tulong, dahil nga ginigipit siya ni Roque, o hindi man daw siya tinulungan. Yan yung ano dyan. So nakikita natin dyan, kaya hindi totoo yung sinasabi ni Roque na hindi nila kilala si Madriaga. Tingnan nyo yan. Ipe-present yan. Sabi ni Attorney Palad, yung abogado ni Madriaga, marami pa. Yung cellphone daw ni Madriaga, yung 3 cellphones na nasa kustodya ng korte kasi ebidensya yun sa kaso, nire-request nila na ilabas kasi marami pa daw doon na mga ebidensya. Mayroon yatang mga mga call logs. Ibig sabihin, may mga patunay doon na nag-uusap si Sara at saka si Madriaga. Sabi ni Attorney Palad, napanood ko yung interview eh. Kaya ito, mahihirapan talaga si Sarang idinayan. Ang dami, tambak ng ebidensya. At saka hindi yan simple. Kung ganyan na nakakapag-Zoom meeting ka, kay Jinggoy, kay Harry Roque, kay Sara, ibig sabihin, hindi ordinaryong tao ito si Madriaga. Malalim ang koneksyon niya sa loob ng Duterte. Hindi ka naman pagkakatiwalaan ng ganyan. Makakapag-ano ka ba ng ganyan? Ako nga, hindi ako, kahit ako, founder na ako ng Bunyog, founder ako, chairman ng Bunyog. Hindi ako basta-basta makakapag-connect sa mga politikong ganyan. Kung nga, wala naman ako masyadong kilalang politiko. Kasi kailangan talaga maano ang koneksyon mo. Ay ito yatang si Madriaga, magaling mag-connect sa mga politiko. Pero hindi ka naman pagkakatiwalaan ng politiko kung hindi ka nagpapakita ng ano ba yung kakayahan mo, yung skill mo, yung pagkatao mo. Kaya yan, marami na tayong pinakitang video ni Madriaga nakapag-Zoom meeting kay Sara Duterte. Kaya mahirap ng mahirap nang i-deny. Mahirap na yan i-deny. Ito mga kabunyog, mga kababayan, ang nangyari, di ba sumulat yung abogado ni Madriaga sa NBI? Kasi nga, noong anong pitsa ba yun? March 3 yata yun eh. March 3 ba yun? Nito umanong March 3, may nangyari doon sa BJMP sa Camp Bagong Diwa. Doon kasi nakakulong si Madriaga. Ngayon,
pinagtangkaan niya ang buhay ni Madriaga. Kaya ang ginawa ng abogado ni Madriaga, sumulat sa NBI, humingi ng tulong. Humingi ng tulong. Ngayon, mga kabunyog, kaagad-agad naman ang NBI nagpadala ng team. Nagpadala ng team doon sa BJMP mismo. At in-interview si Madriaga, ano ba talaga ang pangyayari? Nag-interview doon sa mga nakakita, tiningnan yung CCTV. O ngayon, kumpirmadoan niya, sabi ni Attorney Melvin Matibag, salamat Mincho Yamamoto salamat sa pag-send ng donations. O ngayon mga kabunyog, sabi ni Attorney Melvin Matibag ng NBI, talagang kumpirmado na pinagtangkaan ang buhay ni Ramil Madriaga. At ito daw yung matindi Ang nagtangka sa buhay niya ay isang inmate o PDL, kalilipat pa lang doon, galing ng kulungan sa Pasay. Kumbaga linipat doon sa Camp Bagong Diwa, sa BJMP. Parang parang talagang sinasadya na iligpit yata si Madriaga. Parang ganun Ang laki daw ng katawan. Tapos, kalilipat pa lang ng nasabing inmate galing sa Pasay. Tapos pagkalipat, doon, na-involve na sa insidente kay Madriaga. Kaya sabi ni Attorney Melvin Matibag, yung pinadala niyang team na nag-imbestiga ay nakumpirma na totoo yung sumbong na pinagtangkahan nga ang buhay ni Madriaga. Makikita rin daw ito sa CCTV. Mabuti daw at nakahingi ng tulong si Madriaga. Mga kabunyog. Ito yung ito yung sinabi mismo ni Attorney Melvin Matibag. Kaya ngayon ginagawa na ng paraan ng NBI na ma-secure si Madriaga kasi isa ito sa mga pangunahing testigo sa impeachment ni Sara. Handa itong magtestigo itong si Madriaga. Ito yung balita mga kabunyog. Ito yung balita. Ayan. Kinumpirma NBI, kinumpirmang ang tangkang pananakit kay Ramil Madriaga sa detention facility. Ang ginawa namin dyan, nagpadala kami ng team to investigate. Nakita doon na meron talagang attempt to harm him, Madriaga. He was pushed to the corner. Ang nakapagtataka po dito, itong inmate na ito, kalilipat lang. Galing ng Pasay, nilipat doon. Ito po yung mismong sinabi ni Attorney Melvin Matibag. Ni Senator Loren Legarda, bakit hindi nakapag-apela on time? Kaya ang ruling ng Korte Suprema ay hindi on the merits because you failed to file the appeal within the reglementary period. And because of this, the ruling became final. Of course, now you were able to file a motion for reconsideration and it's now pending before the First Division, if I'm not mistaken. So can you give us a status of the case? And a brief description of the facts Yes, Mr. Chair, good morning. or narration of the facts. The Mercedar Fishing Corporation case challenges certain provisions of the Philippine Fisheries Code or Republic Act as amended by Republic Act 10654, particularly the role of municipal waters and the 15 kilometers municipal waters limit. The RTC declared these provisions unconstitutional as applied to the petitioner, and the government has elevated the case to the Supreme Court because of implications for fisheries regulation, environmental protection, and the rights of municipal fisher folks. The RTC ruling does not invalidate the fisheries regulatory framework nationwide. Its effect is limited to the parties in the case and does not automatically apply to the other fishing operators
the constitutional issues raised remain pending the final decision by the Supreme Court. Mr. Chair, pwede ko ba ibigay sa aming legal attorney Buason to continue my... Yes, and I understand Yusek Bayate, you were also a respondent, no? Okay. Where is the lawyer? What is your name, sir? Sir, I'm Juan Guaso po. Guazon. BFAR legal or DA legal? Legal, sir. Legal. Legal. Okay. So ano nangyari? Bakit hindi kayo nakapag-file ng appeal? You Good morning failed po. to file an appeal. Ganito po. Were you the handling lawyer? No po. OSG po. Yung Office of the Solicitor. I can clarify the situation po. Okay, please. There are two instances where untimely filing was raised by the petitioner here. Ganito po. Doon sa RTC po, on October 25, naka-receive ng summons ang OSG up to November 24 po. On November 10, there was a hearing of TRO because meron pong prayer for TRO. So, during the hearing, nag-extension po motion. But then, the court did not rule. So, it was the thinking of OSG that they will be given from November 24 another 15 days. So, but the court give them 15 days from November 10. So, ang nangyari po, nagkaroon ng misunderstanding. Kaya, nagkaroon po ng declaration of default. Yung pangalawa, You're saying kasalanan ng OSG? misunderstanding po siguro. Kasi ang nangyari, Hindi. Whether it's a misunderstanding or not, Mm. who dropped the ball? OSG. yes, Because if you say that, papatawag natin yung OSG sa susunod na hearing. pwede rin po. Mm. Mr. Chair, Yes, May go I ahead, interject? Senator Tul. hindi ba kayo binigyan ng notice? Hindi kayo nakatanggap? Usually kayo yung kuan dito? Meron po, kaya po Oh. nakaka-attend kami ng hearing ng TRO. Di yun doon yung sinasabi yung misunderstanding, hindi ninyo na puna. There Na was no kailangan ruling kayo po. mag-file ng motion kaagad that there's a prescriptive period. Ang nangyari po on November 24, on the last day, nag-file ang OSG ng motion for extension. But then, on November 29, naka-receive ang OSG na binigyan sila ng 15 days, but the reckoning period would be November 10. Ang nabigyan lang po ng 1-day extension. So, ang nangyari, akala ng OSG, up to December 11. Ganun po ang sinasabi po sa petition for review on certiorari. So, Nandoon po yun. well, offhand, Mm. ang tanong ngayon, sinadya ba ng korte ito o hindi? You don't have to answer that. Pero Opo. parang questionable rin yung nangyari dun sa korte. Medyo ganun na nga po ang nangyari. So medyo... Kasi nagkaroon ng motion for extension, Mm, hindi ni-resolve. hindi po ni-resolve. Tapos nung November 29, Oral, oral po. Tama Oral po. argument. Oral motion po. Oral motion. Opo. Ba't hindi nag-resolve yung huwes? Ay, Parang, ganun po kasi, pasensya na po, I was not there during my... yes. during the- But, as a, in litigation, when there is a oral motion, Ganun po. by and large, it should be resolved by the judge. Yes, yun po ang regular procedure. Oo nga. Opo. Ang another thing po yung dun sa another untimely filing of pleadings, yung nagkaroon po ng December 11 decision ng court, pero prior to that, there was a motion ang OSG which was not ruled. Ang nangyari, merong December 11 ruling ang RTC, nagpa-comment pa on December 15 ang court, which is very irregular. So ang naisip po ng SG, ang magiging last day would be 11 plus 15 days. Okay. Mm. In your motion for reconsideration, did you Actually, there is a motion to repair this case to the embank? en-bank because this is constitutionality issue.
And that too is still pending with the Opo. First Division. At meron po pong mga motion for intervention from the LGU and NGO. Kasi ang nangyari po Yes. dito, hindi naman na-impede ng LGU but nandun po sila sa desisyon. Yun ang nangyari. Kaya nagkaroon ng motion for intervention. Okay, so you think you have a strong case? I think if it is based on the merits po. Okay. In the meantime, since you're now here, Director Salilig, ano ang impact nitong kasong ito sa ating municipal waters at yung ating mga fisher folk? Anong epekto nito sa marginalized fisher folk? For the record, kasi wala kayo rito nung huli. Mr. Che, ganito. Itong Mercedar naman, sir, hindi naman pwede sa ibang commercial, hindi naman lahat po ay applied. Only Mercedar lang yung may petition. And there is, sir, po sa ating mga municipal fisher folks po, hindi naman sila affected because only Mercedar lang ang allowed to enter the municipal Hindi waters. sila affected sa dokumento. Yes, sir. Oh, pero sa realidad, at ito yung sinasabi ng ilang mga kinatawan ng local governments, merong mga commercial fishing vessels na pumapasok sa iba-ibang mga municipal waters. So yes, go ahead. Yes, ito pong issue ng constitutionality is not yet final. But regarding the injunctive relief, ito po naibigay dun sa isa lang po, yung Mercedar lang po. At kung makikita po natin sa petition for review, we filed a TRO po para wag din makapasok ang Mercedar, which is still pending. Sa lahat po na yan, hindi pa po sila pwedeng makapasok. Only sa 4B, 4A, kung saan po merong permit ang Mercedar. Yun lang po. Pero sa lahat po, pwede pa po silang hulihin lahat. Sinabi nung mga LGU nung last hearing, bakit hindi daw ito ni-raise? Yung hindi in-bleed, yung o hindi naisama o hindi kinwestiyon ng BIFAR na hindi kasama ang mga local governments. Actually, What happened there? Actually, yun na nga po. Kasi ang kino-question lang po nila is Section 4, Section 16 at Section 18 ng provisions ng BIPA ng 10654. Bigla na lang pong nagkaroon ng ruling sa LGU. During the TWG meeting, sinabi ko nga, pwede silang makapag-file petition to annul kasi hindi naman sila impleaded. Pero baka po doon sa motion for intervention, in-erase po ng mga LGU. Kasi hindi naman po sila impleaded. How can be bound by such judgment? Yun po sinasabi ko sa kanila. Yes, except that shouldn't BIFAR have, yun ang posisyon ng LGUs. Di ba dapat at the get-go, ika nga, sinama na ng BIFAR o kinwestiyon na sa petisyon at isinama na yung mga LGU? Bakit hindi nangyari yun? Parang sinolo ninyo. Ano po? Kasi ang... Were you the handling lawyer? Hindi po. Pero... You inherited this case? Kumbaga, kami po ay nasa likod lang ng OSG kasi they are the legal counsel of national government. Yes. Pero bakit? So anong paliwanag na